Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ito na naman po si Ball Square para sa Ball Square Basketball. Now, etong vlog na 'to dapat hindi ko na 'to i-upload, kasi medyo ngayong araw na 'to naka-ano talaga, kumbaga naka-schedule. So, eto yung laban na 'to para sa preview and prediction para sa darating na laban ng Magnolia versus NLEX, and that is scheduled ng March 15. Pero kasi naisip ko na na sayang din nagawa ko na yung para sa presentation, and then kung sakaling hindi ko ma-upload, sayang din naman. So, tinuloy ko na lang din. So, I'm going to be recording this on this day, March 15, and also going to upload this March 15 kasi yung laban na to, mamaya na siya. At bago po natin simulan ang ating discussion, mananawagan lang po sana ako na kung sakaling nagugustuhan nyo yung ganitong content, feel free to subscribe po kasi nakakatulong po to sa akin channel. Now, at the moment, I think nasa 642 subscriber pa lang po ako at I'm trying to get at least 1,000 subscriber, hopefully very soon. Yun nga po, panawagan ko na lang po yan just in case gusto niyo yung mga ganitong klaseng content. Kasi I do a lot of commentary. Hindi lang naman preview and prediction. Minsan yung analysis din sa team, yung mga top 10, naggawa rin ako ng mga video na ganun. That is all para sa PBA, yung mga PBA, especially PBA fans. So maraming po salamat sa nag-subscribe na. At sa magsasubscribe pa lang, marami rin salamat po. Okay po, start na po natin ang ating discussion. So ang laban po na to, ito po yung second game yata mamaya, that is going to be Magnolia versus NLEX. No, ito yung pangalawang laban nila at yung Magnolia is already 1 loss, and then yung NLEX naman naka-isang panalo. So yung NLEX, nanalo sila against yung game nila sa Blackwater, samantalang ito naman Magnolia, natalo sila sa laban nila against Phoenix. So, sabihin na lang natin yung Magnolia is medyo nahuli ng konti, and then nakausad na ng konti yung NLEX. Now, take note, hindi naman ibig sabihin na ito na automatic dahil natalo yung Magnolia ng first game nila is sila yung medyo dihado dito. Unfortunately kasi, ang nangyari kasi dito sa Magnolia, ang nakalaban nila ng una is yung Phoenix. Now, although yung Phoenix Petroleum or Phoenix Fuel Masters is hindi naman sila lagi sumasama sa quarterfinals, medyo magandang chance nila ngayon kasi sa nakita ko with Phoenix, malakas yung important na kuha nila si Dicky. At the same time, ipilok yung actual first 5 ng Phoenix, yung number 2, 3, 4, and then of course yung 5 position which is the import, malakas talaga. So yung number 2 position noon, that is Richie Rivero, and then followed by number 3 si Perkins, and then number 4 si Kai Balongay. So kahit ang ilagay mo sa 1 is Tyler Tio o kaya si Evanelli, malakas yung Phoenix na yon. So dun sila natalo. At hindi naman pangit talaga yung nilaro nila eh. Ang parting dulo lang yung medyo talagang medyo sa nag-collapse sila sa dulo kaya sila natalo. So that was the story of the game for Magnolia Templado. Pagdating naman dito sa NLEX, nakalaban nila yung Blackwater. Actually, hindi nga maganda yung pinanilalaro nila ng first half eh. Pero kasi, as I recall, yung pagkakalala ko sa Blackwater sa certain reputation na maganda lagi yung first half, and then yung second half hindi masyado maganda. So, they eventually won that game. So, ang NLEX is now 1-0. Punta na po tayo sa ating prediction score. Ito po, lagi ko sinasabi kasi kailangan malaman to eh. Ito yung parang disclaimer ko. So, in this case na gumawa na ako ng isang prediction score ng game against Ross at saka Macau. Sabi ko Macau yung mananalo pero eventually Ross yung nanalo dun eh. So, ibig sabihin I have one mali and then walang tama kasi yun yung una kong prediction. So nilalagay ko to lagi, parang disclaimer ko na rin na I only make a prediction based on an educated guess, pero pag eventually talagang hindi rin naman nanalo yun o kaya hindi tama, that is normal lang naman po. So that is one thing na lagi kong sinasabi before actually making a preview prediction vlog, na minsan tama ako, minsan mali, pero usually mas madalas yung tama ako eh. Kaya ibig sabihin kahit paano yung analysis ko is maganda-ganda naman. Sa tail of the tape ng dalawang team mula season 41 hanggang season 50, tatlong beses na sila naglaban, which means naglalaban lang sila sa elimination. Hindi sila nagkakatapat during the quarterfinals o kaya semifinals. So dito, ang record dito, Magnolia is actually 2 wins, samantalang yung NLEX naman is 1.
So titingnan natin kung makakadalawang win na yung NLEX or makakatatlo na yung Timblados pagdating ng ika-4 na game nila in this at least 2 season. Okay po, mag-start na tayo sa tinatawag nating player matchup and then we're going to start with the import. So yung import dito ng dalawang team is that para sa Magnolia, it's going to be Noni Omot, and then para naman sa NLEX, that is Cadila Lane. Now si Noni Omot, bagong dating lang to kasi meron talagang ibang import yung Magnolia noon. And then I think 1 month na nilang tinatry, and then eventually 2 days before yung actual game ng Magnolia against Phoenix, saka sila nagpalit ng import. Samantalang ito namang NLEX, si Cadila Lane, medyo matagal na rin kasama to, kaya alam na ito yung laro ng team niya. Now, ito masasabi ko lang based on their performance ng unang game nila. Si Noni Omot has 27 points with 6 rebounds and 3 assists. Samantalang si Cadila Lane is 22 points naman ang inambag with 16 rebounds and 1 assist. Now, ito, comparison lang ang napansin ko sa Magnolia Import, si Omot, ng unang game nila is magandang nilalaro. Although hindi siya center, is more like a wing, pero maganda naman yung nilalaro niya. Unfortunately, yung conditioning niya is questionable kasi kadarating lang nito sa Pilipinas Tsaka at the same time, hindi pa rin nito alam yung laro ng mga kalaro niya kasi hindi pa siya pamilyar. So eventually, during the second half, hindi na siya masyado makapaglaro ng maigi kasi parang napagod na rin. So that is a question of conditioning na I think kahit paano 2 or 3 days dito sa Pilipinas, medyo nasasanay na siya. Kung kay Cadalin, pag tinignan mo maigi, nakuha niya 22 points per game. This is for the first game, and then 16 rebounds. Nanalo sila sa Blackwater. Pero nung pinapanood ko to ng laban nila sa Blackwater, I was not actually impressed Hindi ako na-impress Actually, bakit nga nalaro niya parang hindi mo malaman kung ano siya parang mas wing din siya So he's very tall, at least 6'10", pero mukhang hindi siya inside player. And that is something na medyo kailangan i-capitalize ng Magnolia. So between these two, kung sabihin natin magkakaroon sila ng matchup, I think magka-height naman sila. Si Omot is at least 6'9", pasensya na sa aso. Siguro ang ilalagay ko dito, ang pwede manalo dito is that si Omot. I think nakapag-acclimatize na siya at medyo sanay na siya sa condition sa Pilipinas. Samantala sila Lane, medyo for someone na 1 month na nandito, parang medyo nakulangan ako sa laro niya talaga So ito nakikita nating score niya dito is that is very deceptive. Take note that they are actually lumaban sila sa Blackwater Hindi ko maalaman kung talagang this is a legit na stat niya or number. Ngayon na-discuss na po natin yung mga tungkol sa import. Pupunta naman tayo sa mga local. So yung local matchup natin will be composed of 3 parts. The first part, yung tinatawag nating Big 3. The second one, yung sabihin natin yung backup, yung other key players. And then of course, yung magic bunot. So for the first part ng players to watch, ang pag-uusapan natin yung tinatawag nating Big 3. So usually yung Big 3, sila yung dapat na consistent na naglalaro ng maganda Pero in this case, ang maglalaban dito sa Big 3 for Magnolia, they will be represented by Jerome Lastimosa and of course Mark Baroka with Xavier Lucero. Sa Big 3 naman ang tinatawag natin sa NLEX is going to be JB Bahio, of course si Robert Bolick, and then si Kevin Alas. Now if you look yung tinatawag nating stat nila dito, numbers nila dito, halos pareho lang naman So medyo lamang yung rebounds ng Big 3 ng first game kasi nga si Bahio hindi maganda yung nilaro ng first game nila. And at the same time, alam naman natin na yung NLEX, hindi talaga sila malaking team Sa maliit na team na to, wala silang natural center. So, ang big man lang na ginagamit nila dito is si Semerad at saka si Bahio. So, nawala na kasi Pelucarpio kasi trinade nila kay Scottie Winston. So, pagdating naman dito, yung Big 3 ng Magnolia, ang naging problema nila dito si Baroka. So, si Baroka hindi masyado gumawa. Si Xavier Lucero lang at saka si Gerald Mustimosa yung medyo miss-score. Pero yung rebound, of course, that is Xavier Lucero. Pero if I'm going to actually say na sabihin na lang natin pag naglaro yung Big 3 ng maayos, ibig sabihin si Baroka is no longer absent and then si Bahio is maganda rin yung ipapakita niya sa actual na laro on the second game. Pwedeng ilalagay ko pa rin ang edge advantage
sa wala eh. Ibig sabihin they are actually equal. So that is maganda yung pareho yung laro nila. So the big three, yung laban nila, I will actually see this as an equal. And that is considering na yung tatlo na to is maglalaro on their usual numbers. Kasi yung dalawa rito hindi naglaro ng maganda eh. So sa NLEX that is Bahiyo and the other one si Baroka. For the next matchup, ang ilalagay lang natin yung mga notable na key players na pwedeng maglaro ng maayos. Minsan consistent sila, minsan naman hindi. Pero kasama sila usually sa rotation. At pag ginaganaan na maglaro to, malaki na contribute nila sa kanilang team. Alam naman natin na usually sa isang laro, pito kaya 8 lang yan eh, yung naglalaro ng maganda eh. So nasabi ko na kanina kung sino yung big 3, yung the other 3 dito, isasama ko na. Para sa Magnolia, nakita ko magandang maglalaro dito. It will be Ian Sanggalang. Kailangan na nito kasi kailangan nila ng center. Si Javi Gomez de Leano. And then of course, yung rookie nila na si Yukin Andrada na maganda yung pinakita. That is for the side of the Magnolia Templados. Samantalang ito namang NLEX, sa side ng NLEX, ang maganda yung pinakita sa kanila is Connie Winston eh. Although mas mababa pa rin sa average niya as compared sa Converge, maganda naman yung pinakita ni Connie Winston. And then of course, walang masyadong mapili doon eh sa NLEX eh. Si Cyrus Torres at si Semirad did pretty well pero hindi yun yung numbers na usually na produce nila. So kapag ito, yung dalawa na to, talaga yung dalawang team na to, sabihin na natin mga key players na to is pumutok na. Kung ako pipiliin kung sino yung lamang dyan, I think it's going to be on the side of the Magnolia. Kasi si Cyrus Torres naman usually role player to eh. At ito naman si Semirad is maganda naman, starter naman siya pero yun nga inconsistent din. So I'm going to take the side of Magnolia to actually prevail sa labanan ng mga tinatawag nating key player. Okay po, the last part of our player matchup, ang kukunin ko dito yung tinatawag nating Magic Bunot. So ito yung expect ko na dapat magpakita ng magandang play. Now, I was wondering kung anong nangyari kay Chris Kun kasi hindi ko yata siya nakita ng laban sa Magnolia. So parang hindi siya ginamit. So sayang kasi Chris Kun could actually match up sa mga malalaki rin ng Phoenix noon eh. So hindi siya ginamit. So kung wala naman siyang injury, I expect him to actually be utilized pagdating dito sa laban nila against the NLEX. Pagdating naman sa side ng NLEX, so nakikita ko magandang nilalaro na although parang wala pa doon pero nandun yung potential, that's going to be LJ Gonzalez. So silang dalawa yung magic bunot na hihintayin kong umappear para sa laban na ito. Moving on to the next part of the vlog, pag-uusapan na natin yung tinatawag nating game plan. So meron tayong game plan dito para sa Magnolia, meron din tayong game plan para sa NLEX. So pasensya na kung naririnig yung mga sounds sa labas. Sunday din kasi ngayon eh. So talaga medyo maingay sa labas. So moving on to the game plan, pag-uusapan natin yung mga game plan nila. So umpisa natin ng Magnolia, ito yung tinatawag nilang offense nila. Simple lang. They need to attack the paint kasi medyo maliliit tong NLEX eh. Hindi sila ganun katangkaran. Yung pinakamatangkad nila is yung import at yung import na yun parang hindi siya ganun kalakas sa paint. So they can actually attack the paint para makuha yung offense nila. So gamitin nila yung tangkad nila, yung advantage nila to gain the upper hand pagdating sa laro mismo. And then another one, ito medyo parang hindi naman sana aasar ako pero during crunch time, medyo iwasang maibigay yung bola kay Jerome Lasimosa kasi may tendency siya mag-hero ball eh. No, yung party na yun, pwedeng hindi mo rin masisi yun kung talagang may initiative siya to actually create his own shot. Pero you have to remember na kapag yung may designate na play yung coach at kaya yung i-execute, kaya gawin mo yun dapat eh. Kasi yung coach rin masisisi dyan eventually. Pero sa case niya kasi yung nangyari nung napanood ko yung game na yon, pwede naman nila i-execute yung talagang play na na-design ni L.A. Tenorio pero hindi ginawa ni Jerome Lasimosa because he saw an opportunity to make a 4-point shot. Kung pumasok yun, okay, walang problema, masaya lahat. Pero kung hindi pumasok, syempre masisisi siya. Now, that is a problem of characteristic kasi kailangan tingnan nila maigi kung ito bang player na to is may problema sa
sa authority. Kasi I think wala namang mali sa sinabi ni Tenorio na he only wants a quick two and then magdidepensa sila. Pero yun nga, kahit pwede execute, hindi niya ginawa. So that is something na medyo kailangan nilang pagtuunan ng pansin. O kaya pwedeng kailangan nilang pag-usapan kasi mahirap ipagkatiwala yung isang laro sa isang player na medyo may sarili siyang desisyon. Pwede niya gawin yung kung sakaling talagang hindi pwede ma-execute yung play Pero kung sakaling pwede ma-execute, pwede, hindi siya dapat gagawa, hindi siya dapat lilist doon. So that is something na dapat pagtuunan nila ng pansin. Pagdating naman sa defense, ang kailangan dito gawin ng Magnolia is atakihin nila si Caddy Lane. Si Caddy Lane mukhang hindi siya hindi siya physical na player Kasi napansin ko doon, lagi lang siya nasa labas and at the same time, pag nasa loob na siya ng paint, madali ma-challenge yung yung mismong defense niya sa loob ng paint. So, pwede nilang i-physical to. Another thing is of course kung meron silang kailangan ma-stop na player is going to be Robert Bolick. So, that is yung assignment ng mga to pagdating sa actual na laro nila. Stop Bolick and get physical on Caddy Lane pagdating sa paint. Sa side naman ng NLEX, ang game plan nila, ang offense nila is of course, kailangan sabihin na sila na maging more imposing on the paint kasi medyo lalambot-lambot siya ng konti doon And of course, another one is the outside shooting. So, katulad ng sinabi ko sa Rain or Shine na ginawa naman nila, kung sakaling medyo dihado ka na sa height, kailangan yung outside shooting mo is medyo gumana. So, marami naman silang outside shooter dito sa NLEX. One of them, of course, Bolick, si Kevin Alas, si LG Gonzalez din, actually shoot from the outside. So kapag hindi nag-work yung tinatawag na nilang atake nila sa paint for their offense, they need to rely more on the outside shooting. Pagdating sa defensive side, ang pinaka-assignment nila dito na dapat nilang pigilan is si Xavier Lucero. So kanina, yung the side of Magnolia, sabi ko ang pigilan nyo si Bolick, dito naman si Lucero kasi si Lucero is acting like a secondary import dito at siya na yung pinaka-top player ng Magnolia. Okay po, pupunta na tayo sa last part ng ating vlog. Ito yung tinatawag nating My Pick to Win. Dito na ako pipili kung sa tingin ko sino mananalo. Now again, nagpapasintabi lang ako sa kung naririnig yung ingay sa labas. This is a Sunday at talagang medyo maingay pag Sunday dito Kasi yung mga bata nasa kalye. At yung mga tao nasa kalye nagkakantahan din mga ganon. So pasensya na kung naririnig yung mga bata at saka yung mga aso. So balik tayo dito sa My Pick to Win. Now yung NLEX ang galing sa panalo, yung Magnolia naman ang galing sa talo. Pero take note, katulad ng sabi ko kanina na simula ng vlog na to, medyo mas mahirap yung nakalaban ng Magnolia kasi I think yung Phoenix ngayon lumakas because yung import nila malakas So malakas din naman yung import ng Magnolia pero yun nga lang napagod. Pagdating naman dito sa NLEX, nanalo sila pero tinalo nila yung Blackwater. Yung Blackwater is notorious to Notorious yung Blackwater for being a good team pagdating ng first half. Pero pagdating ng second half, nawawala yun Kaya I was actually expecting matatalo din eventually yung Blackwater. So hindi ko naman sinasabi na hindi deserving manalo yung NLEX doon. Pero nang pinapanood ko pareho yung laro nila, mas nagustuhan ko yung naging laro ng Magnolia Yung Magnolia was actually mas fluid yung laro nila at magaling yung import nila, yun nga lang wala sa kondisyon. Pero yung mismong laro ng NLEX, ang pinanood ko, medyo magulo Messy siya talaga So, hindi ko alam kung maayos nila yun pagdating ng game na to. So, pag naayos nila yung game na to, pwedeng ang advantage mapunta sa NLEX. Pero pag yung Magnolia naman is na correct na nilang kondisyon ng import at saka yung mga certain adjustment na kailangan nilang gawin, eventually I think ang mananaig dito yung Magnolia. So yung Magnolia, I think ang bibigay ko na odds dito is 51-49. This is still very close, which means pwedeng manalo pa rin yung either team dito. Pero ako, siyempre, this is preview prediction. So ilalagay ko yung odds at 51-49 and eventually ang pipiliin ko talagang manalo dito sa game na to will be Magnolia. So Magnolia will pick up their first win sa Commissioner's Cup. That is going to be against NLEX. And that is my pick to win para sa game na to. Okay po, dito po nagtatapos ang aking vlog, preview and prediction para sa laban ng NLEX versus Magnolia. This is scheduled at March 15. Now again, mananawagan lang ako, nagugustuhan nyo po yung mga ganitong klaseng vlog. Do feel free to subscribe kasi malaki pa yung may tutulong nun sa akin. Sorry. Maraming salamat and till next time po.